Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Barangay Buliwao. Ang workout po natin ngayon ay 15k na easy. Pan lang, chill rides lang. Kasi kahapon nag tempo tayo. Interval siya actually ng 3.5 kilometers, 6 na sets. So bali yung 6 na sets pa lang is more or less nasa 21 kilometers na. Medyo mahaba yung ating interval na may threshold kahapon. So we maintain a race pace for every 3.5 kilometers. Nagme-maintain tayo ng around 15 to 16 kph per hour. Sa ngayon yun pa lang yung ating kaya. Pero kung tutuusin parang yun yung pinakamaayos na push natin for a while. Yun din ang ating pinakamahaba kasi umabot tayo ng 26. Ang pinakamahaba ko before is 21. Syempre yung mga half marathons lang, but prior to half marathons, before magkaroon ng event and after, hindi ako lumalagpas ng 20. But for now, dahil ang pinaghahandaan po natin ay full marathon, kailangan nating magdagdag ng mileage. So meron tayong tatlong naka schedule ng mga sasalihan. Sa July 19 meron tayo sa Clark, Bali Relay yun, magkasama kami ng pamangkin ko. And then sa August 30 magkakaroon ng running event ang Philippine Marine. Third one will be yung sa ASICS Marathon. And kagabi nga pala nakatanggap tayo ng email sa OITA International Marathon. Unfortunately hindi tayo pwede sa marathon dahil hindi tayo national athlete, pero pwede tayo sa half marathon. So pinag-iisipan ko kung pupunta ako dahil yun yung pinaka first na international event ko kung sakali, yung OITA International Marathon. Pero gaya nga nung sabi ko, hindi ako pwede sa full marathon dahil hindi ako national athlete. Pero pwede ako sa half marathon ayon sa organizer. So meron na yung confirmation email kagabi. Kaso ang problema natin is yung budget. When you are going for outside competition, medyo tingin ako ng mga tickets kagabi is nasa 30 to 40,000 ang isang individual. So kung dalawa kami ng kapatid ko, that will be roughly 80 sa ano pa lang, sa plane ticket pa lang. And then yung accommodation, so most likely abot yun ng 30,000 sa 4 days na pananatili sa Japan. So medyo medyo expensive, kaya hindi ko sure kung mag-join ako. Maganda sana kung national athlete tayo, no? Para merong magpo-fan. Pero unfortunately isa lang tayong simpleng mamamayan ng Pilipinas kumakayod para sa sarili nating ano. Kaya parang hindi ko sure kung pupunta ako or hindi. But if God's will na makapunta tayo, that will be my first international event. So meron na kagabi yung hinihingian na lang ako ng itinerary, tapos maglalakad tayo ng visa syempre. That will be my first event kapag na lalabas tayo. And doon din natin makikita kung
ating best time pagdating sa half marathon. Yung ibang mga half marathons ko kasi medyo lumalabas na medyo mabagal siya dahil sa first 3 to 5 kilometers masyadong maraming tao. Nahirapan akong sumingit-singit. Kinakain nun ang roughly 18 to 20 minutes yung pag iwas-iwas pa lang sa tao. So kung ibabawas yun sa time ko, siguro okay naman tayo yung ating oras. Nung nakaraan na Quezon Marathon, dahil malinis ang kalsada, okay naman yung time, kaso ang daming akyatan. So we do not know yet kung ano talaga yung ating potential pagdating sa road racing, pero hopefully makapunta tayo sa UWITA. That will be our first kung sakali. And then kung next year magkaroon tayo ng mga pagkakataon, magkikijoin din tayo sa mga 6 international marathon. Buti doon at tinatanggap ng mga wheelchair. Sa Pilipinas kasi bibihira yung tumatanggap except for international events gaya ng ASICS. Yung rock and roll kasi international based din kasi yun, kaya tinatanggap nila ang wheelchair category. So we've been training for day 15 na ng ating marathon training. Nasa day 15 na po tayo. But unfortunately, nasa 3 to 4 times a week lang tayo nakapag wheelchair dahil nga busy din tayo sa trabaho. Pagdating ng bahay, medyo pagod na rin sa gabi. Tsaka kahit gusto ko pang medyo gagabihin, walang magbababa sa akin sa wheelchair. Buti sana kung may balance tayo at medyo flexible pa yung ating joints, maganda sana. Kaso wala tayong balance. Normal naman yon sa isang cervical 7 spinal cord injury. Wala tayong balance, masyadong mabigat, kaya medyo hirap tayo. But we are trying our best to stay fit. Kailangan natin makapag-reduce sa ngayon. Ng at least mga 10 kilograms dahil medyo lumubo tayo. Yan. Pero okay naman. Medyo bumabalik na yung ating fitness level, fitness score. So nakaka 6 na 6 kilometer na tayo and hindi pa naman natin ramdam na burnout. Ramdam ko naman yung improvement kahit papaano. Pero yung lang ang problema talaga yung weather. Pagka medyo mainit na, bigla akong nanghihina. And sa ngayon, yung mga gamit natin medyo kung mapapansin niyo yung gloves ko, I've been using this for almost 5 years na. Ipinadala ito galing Europe. Hindi ko na nga rin maalala pala kung sino yung nagpadala. Simula nung dumating yung wheelchair ko na to, ito na yung ginagawa. Meron akong 3 sets nito. Yung isa nasira agad nung after 3 months. And then ito na yung ginamit ko. Nakailang palit na ako ng cover, pero yung isa naman napunit siya, pero maganda rin sana yun, kaso masyadong matigas tsaka masakit. Siyempre dapat kapag nagtutulak tayo, nakakon lang siya. Dati kasi wala talaga akong grip noon, kaya nakatali to noon. Pero ngayon may konti na siyang grip, kaya medyo kinahayaan ko na lang din siyang mag-hold ng kusa. So short lang tayo ngayon, short. So after dito, babalik na kami. Baka sa ilog ko na lang kukunin yung tatlo para makumpleto ko yung 15 KEC.
easy run lang tayo ngayon kasi pan naman. Ang purpose lang natin ngayon is para makapag-recover and then maging physically active dahil mamayang pagdating natin ng bahay, ah, gagawa tayo ng mga resolutions kasi meron tayong mga project outside na ginagawa. Tinutulungan natin yung mga kapatid nating PWDs. Syempre kapag ka public servant ka kasi, it doesn't stop in the office. Meron tayong mga commitments sa labas. So I came from the family of public servants. Yung grandparents ko public servant din, and then mga tito ko, mga tita, mga public servants yan, mga kapatid ng nanay ko. And sa father side ko naman, mga majority ng father side ko, majority ng nasa father side ko mga nasa military. Yun yung pangarap ko actually nung bata ko. Unfortunately hindi natin natupad because of the injury. Sa mga hindi po nakakalam, way back 15 years ago, 15 years na, that was 2011. I was 4th year college during that time. Nung nabangga kami, we were engaged sa isang motor vehicular accident. Nabangga kami ng lasing, mga typical na kabataan na nagiinom. So after that, na-paralyze yung lower extremities ko because of spinal cord injury. Life has been tough kasi nga siyempre from unable individual, dati kang athlete, dati kang varsity, tapos bigla kang mawawalan ng kakayanang tumakbo, which is your passion. Medyo mahirap tanggapin. It took me more than 5 years, I think. Hindi lang 5 years siguro, baka umabot pa nga ng 10 eh. Hindi ko alam kung kailan kong naramdaman na parang may kwenta pa ako. And then way back 2016, bata pa ako noon, 2016, mga 10 years ago. May pinakitang video yung bungso namin, si adin ko, nanonood sila dun sa bookstore. May pinakitang video, Paralympics, nagkakarera sila ng wheelchair. So that was the time na nagkaroon tayo ng idea sa wheelchair racing na meron pala. Way back 2016. My first racing wheelchair was way back 2019, before pandemic. Batalya ng bisikleta. 2019. Parang pa lang ako noon, 29 yata ako noon, 28, 29. Kasi mahal talagang wheelchair. Hindi siya basta-basta yung presyo. Nung binili ko tong wheelchair na to is way back 2021. Regalo lang sa akin actually, kasi hindi ko naman afford. 2021, hindi ko nasasabihin yung price. But makakabili ka na ng kotse sa totoo lang. 2021. So it has been 5 years. So far so good. Wala pa naman kaming marami na kaming napuntahang magkasama, pero hindi pa kami lumalabas ng bansa. So kung matutuloy ako ng OWITA, most likely yun yung pinaka first international event namin wherein we will be competing with fellow wheelchair users, lalong lalo na sa T52, kasi hindi naman tayo nabibigyan ng pagkakataon masyado sa mga competitions, kaya personal natin lahat ng expenses. Kasama yung partner ko dahil siya yung nagpa-fund minsan sa akin.
So majority ng events ko, trainings, ganyan. Basta may preparation for training, siya yung kasama ko in terms of finances dahil magastos din, natuto lang. Every training session gumagastos ako ng rough estimate na sa 300 to 500 isang training lang. Ang laki naman, baka sinasabi nyo ganun, pero syempre roads tayo nagte-training, wala tayong access sa oval, kailangan merong sumusunod sa akin, and sa gasoline pa lang gumagastos na tayo ng 1 litro. So ang 1 litro ngayon is nasa 80 yata, 70 to 80. And then yung mga tapes, yan, mga electrolytes, mga insets, mga ginagamit natin sa loob. So gumagastos ako ng rough estimate na sa 300 to 500 every training session. So kung isang araw magdadalawa ako, so most likely gagastos tayo ng halos 1,000. Mahal mag-training. Or giving majority of your earnings, your income sa training. And kaya mahirap kapag wala ring competition na pinaghahandaan dahil training ka ng training, wala ka ring pupuntahan. But wheelchair racing is not just about competition. It's about staying fit, na pag-motivate ka ng mga ibang individuals even without competition. Kasi kapag ka nakikita ka nila minsan, lalong lalo na sa mga kabataan din na nangangarap maging atleta, at nakikita ka nila na mayroon kang ganito, considering your situation, your struggles, kinakaya mong magtulak. So it gives them the fire, the motivation. But what makes successful athletes different, or what differentiate from the average, is that may disiplina ang mga successful na athletes. I'm not saying na successful ako, but what separates the average and successful, meron silang disiplina. Kahit ayaw mong mag-training, kahit ayaw mong magtulak, but if consistency is with you, pag may disiplina ka sa sarili mo, you will be successful on the field na pinili mo. Sa akin, I'm not saying na successful na ako, kasi nga kung naman, considering my situation, isa akong full-time government employee. I only have 3 days para mag-train. I only have Friday, Saturday, and Sunday. For the weekdays, I only do push-ups. Nawala rin kasi yung mga barbells sa bahay, kaya hindi ako makapag-weights. And then walang masyadong ganap pagdating sa categories ng T52. Tapos mahal ang training, mahal ang transportation, ganyan, syempre. Tapos mahal din ang accommodation ng mga hotels kapag luluwas ka, kasi hindi nga naman pwede sa basta-basta lang na rooms dahil nga PWD ka, kailangan mo ng accessible. Kapag accessible ang kinuha mong building, syempre mas mahal ang accommodation yan, transportation, ganyan. Sa isang event lang, pinakamababa siguro ang 30,000 na, kaya bibihira ako lumabas, bibihira ako makipag-compete.
wala tayong sponsors. Maganda sana kung may sponsors tayo para tuloy-tuloy lang. Tapos kung meron sana akong regular na kasama, maganda. So on and off kasi yung mga kasama ko, palit-palit. Kaya hindi ko na maintain talaga din yung elite level ng wheelchair racing. So way back 2021, maayos-ayos ang time ko no. Pero sa ngayon medyo pinipilit nating ibalik yung nawalang fitness level natin. Pero hopefully may balik natin makapag-compete din tayo bago tayo humina. So we are on the twilight of our physical fitness pagdating sa competitive racing. So we are trying our best na makisali. So yun muna ang ating konting stories today. So babalik na tayo. Naka 6 km na kami, 6 km easy, 30 minutes. So most likely 30 minutes din yung aming pauwi. Makaka 12 minutes tayo makaka 12 kilometers tayo for 1 hour. Tantan?